UK nagdevelop ng isang mapanganib na teknolohiya para suportahan ng Ukraine. Sa gitna ng matinding labanan ng Russia at Ukraine, may bagong sandata na inilabas ang United Kingdom na tinatawag na Gravehawk. Isa itong sistema na ginawa para pabagsakin ang mga drone sa ere gamit ang lumang teknolohiya na inayos para maging mas epektibo. Pero ano nga ba ang Gravehawk at paano ito makakatulong sa Ukraine laban sa mga drone ng Russia? Tuklasin natin kung paano ito gumagana. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa loob ng 3 taon ay walang tigil na inaatake ng mga drone ng Russia ang Ukraine. Milyon-milyong drone ang pinakawalan mula sa mga kamikaze attacks hanggang sa mga swarm raids na lumikha ng isang walang katapusang banta mula sa himpapawid. Ngunit ngayon ay inilabas ng United Kingdom ang isang kakaibang sandata na espesyal na dinisenyo upang hulihin ang mga drone na tulad nito mula sa kalangitan. Hindi ito basta-bastang proyekto o simpleng prototype lamang. Ito ay isang tunay na sistema na inilunsad upang baguhin ang dynamics ng labanan. Isang game changer na agad na ipinatupad sa battlefield. Ang Gravehawk ay suportado ng Denmark at iniangkop upang tugunan ang mga partikular na pangangailangan ng Ukraine. Hindi rin ito katulad ng mga nakasanayang depensa. Ang Gravehawk ay gumagamit ng missile technology mula pa noong Cold War. Ngunit ni-review at ginawang mas efficient upang maging isang affordable na drone killer na angkop sa modernong digmaan. Samantala, malaking bagay ang technology na ito para sa Ukraine. Habang patuloy silang gumagawa ng milyon-milyong drone upang manatiling lumalaban, ay napipilitan silang gumamit ng napakamahal na NATO missiles para lamang mapigilan ang mga Shahed drones ng Russia. Ang mga drone na ito ay walang tigil na sumusubok sirain ang mga power grids, tangke at mga posisyon sa harap ng labanan. Ngunit ngayon ay tila nagbago na ang lahat. Gayun din naman nagsimulang umugong ang balita tungkol sa Gravehawk anti-air system noong kalagitnaan ng January 2025 nang formal itong inanunsyo ni British Prime Minister Keir Starmer. Ang pagsasama ng Gravehawk sa arsenal ng Ukraine ay bahagi ng pangako ng United Kingdom na magbigay ng mahigit $5 billion. Kasama na rin dito ang mga kagamitan upang suportahan ang mga existing defense system ng bansa. Ngunit sa kabila ng malaking announcement ay nanatiling tahimik ang mga British ukol sa eksaktong detalye ng Gravehawk. Ito ay nagdulot ng maraming speculations at haka-haka tungkol sa tunay na kakayahan ng sistemang ito. Gayunpaman lumabas ang mga karagdagang impormasyon na nagpapahiwatig na ang Gravehawk ay mga renewed missile launchers na maaring gumamit ng iba't ibang klase ng anti-air missiles. Ginawa ito upang maging mas epektibo kaysa sa mga kasalukuyang sistema sa Ukraine. Sa katunayan, ang paraan ng paggamit ng Gravehawk sa mga missiles ang mismong nagbibigay dito ng isang bagong pananaw sa modernong pakikidigma. Sa kabila ng tagumpay ng mga traditional ground-based anti-air defense systems laban sa mga aerial threats ng Russia, ay nagdala ang digmaan sa Ukraine ng isang malaking pagbabago sa strategy at ideology ng modernong digmaan. Noong bago pa ang digmaan, ang mga ground-based systems ay idinisenyo upang sirain ang mga malalaking missiles tulad ng cruise at ballistic missiles na may kakayahang lumipad ng 1,000 miles. Karaniwan ding idinisenyo ang mga ito upang wasakin ang mga enemy aircraft gamit ang malalaking early warning detection systems na nag-scan ng kalangitan para sa mga mabilis na gumagalaw na malaking target. Ngunit ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita ng ibang uri ng banta. Sa halip na eksklusibong paggamit ng mga cruise missiles, ay mas pinili ng Russia ang mga Shahed 136 kamikaze drones na binili mula sa Iran. Ang mga drone na ito ay partikular na ginawa para sa mahabang paglalakbay at pag-detonate ng kanilang mga explosive payload sa mismong impact. Hindi tulad ng mga fighter jet o cruise missiles, ang mga drone na ito ay walang pag-asang mabuhay matapos ang kanilang misyon dahil ito ay mga disposable weapons na ginagamit para sa suicide attacks. Dagdag pa rito, ang malaking advantage ng paggamit ng ganitong klaseng mga drone ay ang kanilang pagiging simple na direktang nagre-resulta sa pagiging mura ng produksyon. Ayon sa mga pagtataya, ang isang Shahed drone ay nagkakahalaga lamang ng $20,000 hanggang $60,000 upang gawin sa Iran. Kapag ibinebenta naman ito sa ibang bansa, tulad ng Russia, ay umaabot ang presyo nito sa halos $200,000. Noong unang bahagi ng 2024 ay may mga ulat na nagpapahiwatig na may kakayahan na ang Russia na gumawa ng katulad na drone sa sarili nilang mga factories.
Ang hakbang na ito ay nagdudulot ng mas mababang gastos sa production na nangangahulugang mas maraming drone ang maaaring gamitin ng Russia laban sa Ukraine. Sa kasalukuyan ay lubos na ginagamit ng Russia ang Shahed 136 dahil sa pagiging mura at efficient nito. Sunod-sunod rin ang malalaking pag-atake na ang pangunahing target ay ang mga infrastruktura ng mga sibilyan, mga power grids at mga military facilities sa Ukraine. Bukod pa rito, ang mga Shahed drones ay hindi lamang mga armas kundi nagsisilbi rin bilang isang epektibong paraan upang ma-detect ang kahinaan ng air defense ng Ukraine. Ang walang tigil na pag-atake gamit ang mga drones ay nagbibigay daan sa Russia upang pag-aralan ang mga depensa ng Ukraine, tukuyin ang mga pattern ng kanilang pagtugon at tuklasin ang mga kahinaan ng kanilang mga sistema. Ang ganitong klase ng warfare ay naging napaka-epektibo dahil sa kabuuang mababang gastos at kakayahan ng drones na ma-deploy ng mabilis. Dahil dito ay napipilitang gumamit ang Ukraine ng napakamahal na missiles gaya ng Patriot upang pigilan ang mga pag-atake ng mga Shahed drones. Ang isang PAC-3 missile ng Patriot ay nagkakahalaga ng $2 hanggang $4 million bawat isa. Ang mga air-to-air missiles ay karaniwang ginagamit lamang ng mga sasakyang panghimpapawid, partikular na ng mga fighter jets. Karaniwan ang isang fighter jet ay nagdadala ng ilang air-to-air missiles na may iba't ibang klase at gamit at ang onboard computer nito ay ginagamit upang i-deploy ang mga missiles laban sa mga target sa himpapawid, kadalasan ay ibang mga sasakyang panghimpapawid. Ngunit hindi ganito ang kalagayan para sa Ukraine. Sa katunayan ay limitado ang bilang ng air-to-air missiles na natanggap ng Ukraine at kahit na mayroon man sila nito ay hindi rin nila ito lubos na magamit sa kanilang buong kakayahan. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit nagiging problema ito para sa kanila. Una, bago pa man sumapit ang huling bahagi ng taong 2024, ay karamihan sa mga sasakyang panghimpapawid ng Ukraine ay nagmula pa sa panahon ng Soviet tulad ng MiG-29 at Su-27. Bagaman nagawa ng Ukraine na makakuha ng karagdagang mga eroplano mula sa ilang NATO countries sa mga unang taon ng digmaan na karamihan ay mga second-hand model mula sa mga dating Soviet o Warsaw Pact members, ay nananatili pa rin ang problema ng pagiging hindi tugma ng mga eroplanong ito sa mga missiles na gawa ng mga Western countries. Kahit na magkaroon ng Ukraine ng malaking bilang ng air-to-air missiles, ay kinakailangan pa nilang i-modify ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid upang gumana ng maayos ang mga deployment at guidance systems ng mga NATO missiles. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan na nagpapababa sa kanilang kakayahan na lumaban ng mas epektibo. At habang nangyayari ito, ay patuloy namang lumalakas ang kalaban. Pangalawa, nang magsimulang mag-deploy ng mga NATO-donated Western aircraft tulad ng F-16 sa kalangitan ng Ukraine, ay nakapwesto na ang Russia sa paggamit ng mga drone at mayroon itong malaking numerical advantage. Ang Russia ay may kakayahan na gamitin ang kanilang malalaking logistics networks upang ilapit ang kanilang mga anti-air systems sa mismong front lines. Ang kanilang mga drone attacks ay dumarating sa napakaraming bilang at tuloy-tuloy ang kanilang frequency, dahilan upang mapilitan ng Ukraine na gamitin ang kanilang bagong eroplano sa bilis na hindi nila kayang panindigan. Gayun din ang karamihan sa mga air-to-air missiles ay may mas maikling range kumpara sa mga surface-to-air missiles, kung kaya't nagiging mas madaling target ang Ukraine para sa Russia gamit ang mga Shahed drones at maging ang mga drone na walang explosive payload na ginagamit bilang pain. Kahit na pinalakas pa ng France ang Air Force ng Ukraine gamit ang Mirage 2000 fighter jets, ay nananatili pa rin ang mga aircraft ng Ukraine bilang second-line defense at early warning systems lamang dahil sa pangamba na masira ang kanilang mga mahalagang kagamitan dahil sa araw-araw na pag-atake. Dahil sa mga problemang ito ay napilitan ng Ukraine na gumamit ng dalawang magkaibang approach sa kanilang anti-air defenses para sa mas maliliit na drones ng Russia. Tulad ng mga commercial quadcopters ay gumamit ang Ukraine ng kanilang sariling hukbo ng drones at short-range radar-based defenses. Ang mga magagandang resulta mula sa mga taktikang ito ay nagbigay ng inspirasyon sa Ukraine upang magpatuloy sa pagdevelop ng iba't ibang taktika para i-neutralize ang mga target. Sa kabilang banda, ang mga malalaking missiles gaya ng cruise missiles o ballistic missiles na paminsan-minsang ginagamit ng Russia ay tinutugunan ng NATO-donated long-range anti-air systems gaya ng Patriot. Ang mga Shahed naman ay naging pangunahing uri ng sandata ng Russia na nagpuwersa sa Ukraine na gumamit ng kombinasyon ng electronic early warning at conventional anti-air defenses upang labanan ito. At dito pumapasok ang Gravehawks.
Ang Gravehawks ay may potensyal na pagsamahin ang lahat ng mga defense measures na ito sa isang effective system. Ang sikreto ng system ay nakasalalay sa disenyo nito na isang compartmentalized land-based missile launcher na gumagamit ng air-to-air missiles. Karagdagan pa dito, hindi isang sasakyan ang Gravehawk kundi isang system na binubuo ng tatlong bahagi na maaring gumana ng magkakasama o ma-adapt mula sa mga existing stocks ng Ukraine. Ang pangunahing bahagi ay ang launcher mismo na gumagamit ng custom-made platform na nag-i-integrate ng mga refurbished jet launchers mula sa Su-27s at MiG-29s upang mag-deploy ng air-to-air missiles. Ang dalawa pang bahagi ay ang command at control console para sa precision targeting at isang 8x8 military truck para sa transportasyon. Ang launcher ay ini-install sa loob ng karaniwang shipping container na ikinakabit sa truck na nagpapakita ng posibilidad ng mass production at mabilis na pagpapadala mula sa UK papunta sa Ukraine. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ng paggamit ng air-to-air missiles kumpara sa mga land-deployed counterparts nito? Una, ang paggamit ng mga ito ay tinatanggal ang ilang advantage ng mga fighter jets bilang missile deployment systems. Ang mga jets ay natural na may mas malaking operational range, kalayaan sa paggalaw, at superior maneuverability para makaiwas sa mga atake at mahanap ang pinakamainam na angle ng pag-atake. Ngunit dahil hindi naman talaga nagagamit ng Ukraine ang kanilang mga aircraft sa ganitong paraan, ang pagkawala ng mobility ay hindi na gaanong mahalaga. Gayunpaman, may mga benepisyo pa rin ng Gravehawks. Ang air-to-air missiles ay mas epektibo kapag ang kalaban ay airborne, kung kaya't magagamit ng system ang mga ito sa mga bagong pamamaraan at mas praktikal na paraan. Dahil dito ay nagiging mas kapaki-pakinabang ang mga air-to-air missiles laban sa mga mobile ngunit maliliit na target tulad ng Shaheeds. Ang benepisyong ito ay nagmumula sa mas mababang operational cost. Dahil ang mga air-to-air missiles na ginagamit ng Gravehawk ay nasa stock na ng Ukraine, ay nagiging mas epektibo ito kumpara sa mas advanced na systems tulad ng Patriot. Sa ganitong paraan ay maaring magpadala ang NATO ng ibang klase ng missiles para sa mga systems ng Gravehawk nang hindi inuubos ang mas mahal na interceptors para sa mga mura at maraming target. Ngunit sa halip na gumamit ng sariling stock ng mga member states, maaring makipag-ugnayan ang NATO sa ibang mga bansa na mayroong mga missile na maaring gamitin ng Gravehawk upang ipadala ang mga ito sa Ukraine. Ang ganitong strategy ay naglalayong mapunan ng kanilang supply nang hindi kinakailangang gumamit ng sariling inventory ng mga bansang kasapi. Kung babalikan natin ang nakaraan, katulad ito ng kanilang ginawa noon sa iba't ibang sandatang mula sa panahon ng Soviet at mga bala. Ang pamamaraang ito ay napatunayang epektibo at maaaring muling gamitin upang matugunan ang kasalukuyang pangangailangan. Dahil dito ay malinaw na nagkakaroon ng pagkakaiba sa mga solusyong inilalapat laban sa mga drone at sa mga cruise o ballistic missile. Ang ganitong pagkakaiba ay nagbibigay sa Ukraine ng kakayahan na iakma ang kanilang mga depensa ayon sa mga sitwasyon at pangangailangan. Ang sistema ng Gravehawk ay isang makabagong uri ng missile launcher na nagmula sa teknolohiya ng mga jet ngunit binago upang maging mas versatile. Ang proseso ng containerization nito ay nagpapadali sa mabilisang paglipat mula sa isang armored vehicle patungo sa iba pa o kahit na sa mga truck na ginagamit sa transportasyon. Kung pag-aaralan ang presentation, ang 8x8 na truck na ipinakita ay maaring isa lamang sa mga opsyon para sa transportation. Maaring wala itong direktang ambag sa sistema, kundi ang pagkakaroon ng isang patag na ibabaw na maaring paglagyan ng container. Subalit ang paggamit ng isang land-based platform ay nagre-resulta sa mas mababang operational cost dahil hindi na kinakailangang gumamit ng mga mamahaling air assets upang mailunsad ang mga missiles. Ang Gravehawk system ay dinisenyo upang operahin ng 5 tao, kasama na ang driver ng transport vehicle at ang command at control personnel. Maliban dito, binibigyang daan din ng sistemang ito ang posibilidad na alisin ang pangangailangan para sa mga jet na karaniwang nangangailangan ng napakaraming gasolina at logistical support upang mabuo ang isang mabisang anti-air defense system. Ang mga jet ay hindi lamang mahal, kundi napakahirap din ilipat nang hindi namamalayan ng kalaban ang kanilang mga galaw. Kadalasan, nangangailangan pa ito ng mga espesyal na airstrips para sa deployment na nagdudulot ng karagdagang komplikasyon. Pero ang pinakamahalagang punto sa usaping ito ay ang pagbibigay daan ng Gravehawk sa Ukraine na magamit ang mga ammunition na mayroon na sila. Ngunit sa totoo lang, hindi naman ganap na bago ang Gravehawk. May mga ulat na nagsimulang kumalat noong August 2023
na nagsasabing may mga ground launchers na sinusubukan para gamitin bilang air-to-air missile launchers imbes na mga tradisyonal na surface-to-air missiles. Bagamat limitado ang detalye noon, mayroon ng mga larawang nagpapakita ng tinatawag na Franken-SAM na may mga British air-to-air missiles na nakakabit sa isang binagong Supacat chassis bilang base ng sasakyan. Kung iisipin, ang ulat na iyon ay mahigit 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ito ay isang indikasyon na ang ganitong klase ng sandata ay nasa active development na. Ang debut nito ay tila isang gumaganang prototype na ginamit na sa Ukraine para sa field testing. Ito ay nagpapakita na ang mga ideya at teknolohiyang nilikha noon ay patuloy na ini-evolve at ine-enhance upang mas maging epektibo sa kasalukuyang labanan. Gayun din ang konsepto ng Gravehawk ay hindi rin naman bago kung tutuusin dahil marami ng ibang mga sandata at military systems ang ipinadala sa Ukraine sa nakalipas na 3 taon para sa parehong layunin ng testing. Ngunit ang Gravehawk ay naging isang ganap na naiibang sistema sapagkat bagaman gumagamit pa rin ito ng konsepto ng air-to-air missiles, gumamit ito ng ibang klaseng armament para sa mas malawakang operational versatility. Ang versatility na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa Ukraine na maging adaptable sa iba't ibang anyo ng banta na kanilang kinakaharap. Isa nga sa mga pangunahing dahilan kung bakit ginagamit ng Ukraine bilang testing ground para sa mga makabagong armas ay dahil sa kakaibang nature of war. Kung ihahambing sa nakaraan, ang huling pinakamalaking labanan na sinalihan ng NATO ay ang War on Terror noong early 2000s. Sa digmaang iyon, hawak ng US at ng kanilang mga kaalyado ang halos buong Middle East dahil sa kanilang air at naval superiority. Subalit ang problema noon ay ang malalayong lokasyon at mahirap na terrain na nagbigay ng limitasyon sa mga operasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang digmaang iyon ay tumagal ng halos 20 years. Ngunit ang sitwasyon sa Ukraine ay lubhang naiiba. Nagsimula ang Ukraine sa malaking kakulangan, hindi lamang sa bilang ng tropa kundi maging sa teknolohiya. Maraming bansa ang naniniwala noon na ang Russia ang may pinakamoderno at pinakamahusay na military equipment sa mundo. Pero habang tumatagal ang digmaan, natuklasan ng mundo na marami sa mga kagamitang ito ay luma na at hindi na akma sa mga pangangailangan ng modernong digmaan. Bagaman nananatili pa rin ang technological advancement ng Russia, parehong panig ang gumagamit ng mga long-range at short-range drones. Lalo na ang mga binagong commercial drones na ginagamit para sa mga atake at surveillance operations. Ang Ukraine, bagaman may kalamangan sa aspeto ng innovation, ay mabilis na nahahabol ng Russia dahil sa mas mataas nitong production capacity at dami ng kagamitan. Kaya naman masasabi natin na ang gera sa Ukraine ay isang halimbawa ng modernong labanan kung saan walang malinaw na kalamangan ang alinmang panig pagdating sa mga aspeto ng makabagong warfare. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng NATO na subukan ng kanilang mga bagong armas at ang Gravehawk ay nagpatunay na epektibo sa pagsugpo sa mga target na kanilang idinisenyo para wasakin, partikular na ang mga medium to long range drones tulad ng Shahed. Karagdagan pa rito, ang missile na ginagamit ng Gravehawk ay ang AA-11 o R-73 air-to-air missile, isang sandatang hindi talaga ginagawa o ginagamit ng NATO. Ang R-73 ay isang short-range, infrared-guided air-to-air missile na dinevelop ng Soviet Union noong 1980s. Dinisenyo ito para sa close-range dogfighting at nagbigay ng malaking pagpapalakas sa combat capabilities ng Soviet at Russian fighter aircraft dahil sa superior maneuverability at precision targeting nito. At ang advanced aerodynamic layout nito kasama ang thrust vectoring control ay nagbibigay daan para sa matutulis na liko at pag-target sa mga agile na target kahit na sa mga matitinding angles. Isa nga sa mga pinakakapansin-pansing advantage nito ay ang semi-passive infrared seeker head na nagbibigay daan sa epektibong lock-on bago at pagkatapos ng launch. Bukod pa rito, ang R-73 missile ay kilala sa pagiging matibay laban sa mga countermeasures tulad ng mga flares at infrared jamming systems na nagdaragdag sa posibilidad na matagumpay nitong tamaan ng mga target. Ang mataas na bilis ng propulsion system nito ay nagbibigay daan upang mabilis itong makarating sa target na may maximum na bilis na Mach 2.5, kung kaya't minimal ang pagkakataon ng kalaban na makaiwas o makapag-deploy ng epektibong depensa. Ang kombinasyon ng bilis, maneuverability at advanced guidance technology ay nagpapalakas sa R-73 missile bilang isang makapangyarihang sandata sa modernong aerial combat. Mahalagang tandaan na bagamat hindi ginagawa ng NATO ang mga missiles na ito, mayroon ng malaking supply ang Ukraine dahil sa kanilang pagkakaroon ng mga natirang stock mula pa noong bahagi sila ng Soviet Union.
Ang Gravehawk ay isa lamang sa mga paraan kung paano nagsimulang maging pangunahing taga-suporta ng UK, ang Ukraine, sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang positibong relasyon at suporta ng UK para sa Ukraine ay lalo pang lumakas nitong mga nakaraang buwan, lalo na simula ng taong ito. Kasabay ito ng pagiging hindi sigurado ng relasyon ng US at Ukraine. Samantala, nang manalo si Donald Trump sa pangalawang pagkakataon bilang presidente, ang mga ambivalent perspective ng kanyang administrasyon patungkol sa NATO at mga minsang magkasalungat na pahayag tungkol sa Russia ay lumikha ng pag-aalinlangan sa buong Europe. Nang makita ang mga posibleng panganib ng paghina ng pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa, ang UK at France at kahit papaano ay Germany at Italy ay kumilos ng mas proactive at naging ilan sa mga pinakamalakas at pinaka-consistent na taga-suporta ng Ukraine. Sa panahong kailangan talaga ng Ukraine ang matatag na international backing para labanan ang patuloy na agresyon ng Russia, naging mahalaga ang malinaw na mensahe ng Britain, ang kanilang konkretong military at intelligence assistance at ang diplomatic advocacy para sa Ukraine. Sa larangan ng militar, ang contribution ng UK ay mabilis na naging instrumental sa pagpapalakas ng defense capabilities ng Ukraine. Isa sa pinakamalaking hakbang ay ang pagbibigay ng Britain ng advanced anti-tank systems, partikular na ang Next Generation Light Anti-Tank Weapons o NLAW. Ang mga portable at madaling gamitin na sistemang ito ay nagbigay daan sa mga puwersa ng Ukraine na epektibong pigilan ang mga armored advances ng Russia, na nagbibigay ng pagkakataon sa Ukraine na makipaglaban kahit na kulang sila sa bilang at kagamitan. Dagdag pa rito, inilunsad ng UK ang malawakang military training programs tulad ng Operation Interflex. Kadalasan ay ginaganap sa teritoryo ng UK. Ang mga programang ito ay espesyal na idinisenyo upang mapahusay ang combat effectiveness ng mga sundalong Ukrainian. Tinatayang mahigit 51,000 na sundalo ng Ukraine ang nakinabang sa training na ito na natutong gumamit ng advanced combat tactics, battlefield medicine at defensive strategies na lubos na kailangan sa mga malakihang pag-atake ng Russia. Bilang karagdagan, ang UK ay nag-develop at nag-deploy ng mas advanced na systems tulad ng AIM-132 ASRAAM at ang Gravehawk platform. Ang tuloy-tuloy na military aid na ito ay nagpapakita ng isang strategic shift sa geopolitical posture ng Britain. Nauunawaan ng UK na ang Ukraine ay nagsisilbing isang kalasag laban sa Russia at sa nalalabing bahagi ng Europe, lalo na sa mga NATO countries na katabi nito. Dahil dito, ang hindi pagbibigay ng sapat na security reassurances sa Ukraine ay maaring magbigay daan sa Russia na umatake ng mas malalim sa Europe kung mabigyan ito ng pagkakataon. Ang ganitong pananaw ang naging dahilan kung bakit ang mga kamakailang sesyon ng Parliament ay halos magkakaisang nagpahayag na ang UK ay dapat na magbigay ng mas mahigit pa sa mga symbolic support at bumuo ng isang matatag at proactive plan upang palakasin ang resilience at combat readiness ng Ukraine. Ang matibay na posisyon ng UK ay nagbigay ng malinaw na mensahe sa mga kaalyado at mga kalaban. Sa panahon na ang presidency ni Trump ay nagdulot ng kalituhan sa relasyon ng mga Atlantic countries, lalo na't ang kanyang administrasyon ay minsang nagdududa sa mga commitments ng NATO, ang Britain ay nagbigay ng walang alinlangang suporta para sa seguridad ng Europe at pagkakaisa ng NATO.